Plan C ni Marcos Jr. para pabagsakin si Vice President Sara Duterte tukoy na. At eto, Mayor Magalong, ilalabas na ang mga ebidensya laban sa mga congressman na involved sa flood control issue. At eto, Senator Ping Lacson, ilalabas na ang CCTV footage. Karugtong ho daw nito ang maanumalyang issue sa flood control at dito daw mapapatunayan kung sino nga daw talaga ang mga involved na senador sa flood control issue. Naku po, patindi ng patindi ang nangyayari ngayon talaga. Talagang walang humpay. So kamakailan nga lang po, excuse me, busog lang ang person. Excuse me. Eto nga kamakailan nga lang po ay nagulat ang sambayan ng Pilipino dahil bigla hong pinalitan etong si Chis Escudero bilang Senate President sa Senado. At eto nga biglang pinalitan din si Blue Ribbon Committee Chairman Senator Rodante Marcoleta bilang chairman sa Blue Ribbon Committee at pinalitan siya ni Senator Lacson na itinalaga ni Senator Soto. So ngayon nagkakagirian etong Senado dahil parang ginagawang pangbabastos at parang walang sustansya ang nangyaring investigation mapatungkol sa flood control issue noong panahon na si Senator Marcoleta pa lamang ang chairman sa Blue Ribbon Committee. At ito nga ay binutohan at pinagbotohan ng ibang mga senador na hindi man lang nila kinausap itong kampo ng mga tinatawag na Duterte Block. So alam nyo dito talaga, grabe talaga. Alam naman natin na ayon kay former Senate President Chis Escudero na itong si Soto ay panibagong bataan or alagad ni Martin Romualdez. Etong si Tito Soto. Ayon yan kay Chis Escudero, hindi yan galing mismo sa akin. At alam nyo naman na nung panahon ng issue ng Tito Vic and Joey, pinagtatanggol ko ito sa lahat ng mga tumatarantado dito kay Tito Soto, pinagtatanggol ko sila. Pero ngayon, alam naman natin na medyo na obvious ang mga nangyayaring pagkakamali ni Tito Soto, ay syempre hindi na natin siya para protektahan, siya na ay banatan na natin. Dito kasi po, obvious po itong si Tito Soto na talagang may pinoprotektahan sa Senado. At ito nga yung tawag dito, ito nga yung issue na malihis kay Martin Romualdez, etong issue sa flood control. At pagkatapos nga ng flood control issue ay isusunod na ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang sabi ng mga eksperto mapatungkol sa mga galawan na nakikita nila ngayon kay Tito Soto. Pero ako, hanggang ngayon, napapaisip pa rin ako na baka hindi niya namang gawin din. At ito kasing galawan kasi ni Tito Soto noon pa, medyo kabisado na natin sumasabay siya sa agos. Sumasabay siya sa agos na kung sino yung malakas, doon siya. Pero ito ay marunong po ito. Batikan na to sa larangan ng politics. Kaya malabo. Ako, yan sa ngayon, yan pa lang ang tingin ko kay Tito Soto. Parang malabo niyang sirain ng pangalan niya para protektahan si Martin Romualdez. Pero hayaan muna natin, obserbahan pa natin ng gusto. Kung hindi ko siya pinagtatanggol lang, sinasabi ko lang, inoobserbahan ko pa ng gusto na kung talagang etong si Tito Soto ay mapagkakatiwalaan pa ba natin o hindi na. Sana nga hindi niya mismo patunayan sa sarili niya na bataan na siya ni Martin Romualdez. Sana mali si Chis Escudero. So dito nga may video tayo ipapakita sa inyo na kung saan ay nagtalo-talo sila dito mapatungkol dito sa pangbabastos ng Congress sa Senado. So panoorin natin to. September, hindi na ako yung chairman. Hindi ka
Ang sinasabi ko lang, halimbawa, kung hindi na ako, ikaw na, kinusulta ka ba? Yun ang gusto ko lang. Hindi yung speaker, mas gusto ko ikaw ang kinusulta. Hindi kasi ako yung kasama yung commitment. Hindi na yung contempt ang pinag-usapan ng impact. Dito kasi gusto natin dito. Ngayon, hinirap siya. Umayag na tayo. Pero ang kanyang kondisyon na binigay. So, immediately, mas pwede September 8 yung ano. September 8 ang sulat. Kaya nga, pero yung condition mo September 8. Ibalik mo ito in the Senate, hindi sa PNP. Pero kinonsulta ka, halimbawa, ikaw na ano na bro. Kinonsulta ka. Yun nga po. Hindi nga. Ang kinonsulta kasi yung speaker eh. Kinukonsulta ako. Walang kinukonsulta. Nag-request nga si speaker. Si speaker. Hindi ako nag-desisyon. Tapos naman Konsulta yung sinasabi mo, sinukonsulta ko. Hindi kailangan nga eh. Ay, hindi ko power. Ito ko siya. Tingnan ko yun. Pero yung consultation is important because Grabe, no? Yet yun ang condition ng breaking. But that was the condition that you gave. Senate. Kaya nga, pero kung hindi na balik na focus ko. Kaya nangyayari sa focus ko. Ano ba gusto mo ito? Ngayon, pag galit, ano yun? Papakinggan nga natin. important because yung Senate was to be nandito. Yet yun ang condition ng breaking. But that was the condition that you gave. Senate. Kaya nga, pero kung hindi na balik na focus ko. Kaya nangyayari sa focus ko. Ano ba gusto mo ito? Ano yun? Walang nangyayari sa focus, WOCUS. Sabi niya, walang nangyayari sa WOCUS. Ito, di ko maintindihan. Tingnan natin sa comment section. Basahin natin yung comment. Basahin natin yung comment. Ba't wala siyang comment? Ba't walang comment dito? Hoy! TV5? Meron ba? Wala nga, Bakit wala? Tarantado, Di natin tuloy makita yung comment. Ayan. Wala, Ay, ba't walang comment dito? Hindi ko masyadong maintindihan yung yung video. Pero narinig ko lang nabanggit ni Senator Marcoleta. Ni Senator Marcoleta yung pangalan ni Speaker. At narinig ko rin yung pagtatalo nila ni Tito Soto na bakit daw ibinigay sa PNP itong si Bryce. Siya yung nag-contempt kasi nung nakaraan. Na-contempt kasi yun sa Senado, no? Alam nyo, sige, wag na natin yun. Alam nyo, kung obvious naman, di ba, na hindi sila nagkakaunawan. Paano natin masusolusyonan? Paano natin masusolusyonan yung problema ng Pilipinas? Kung kayo mismo nagtatalo-talo. Wala, alam nyo, ito yung pangit dyan sa Senado, wala silang pagkakaisa. Di ba dapat nagkakaisa kayo dyan? Ang nangyayari kasi dito, kapag nasasapawan yung iba, doon lumalabas yung yung pagiging sira-sira ng Di sa totoo lang, eto aminin natin sa hindi, sobrang sapaw ni Rodante Marcoleta, itong mga naunang or mga dati pang mga senador. Di sa totoo lang, sobrang nasapawan kasi talaga sila. Tsaka nakatutok ang taong bayan dito sa Blue Ribbon Committee. Talagang, alam mo kasi, isa to sa mga parte na tinatawag na gusto ng mga politiko na itapat sa kanila. Yung spotlight, gano'n. Na para lagi silang naka-expose sa taong bayan na kunwari, pinaglalaban nila talaga ang kapakanan ng bawat Pilipino. Pero ang totoo niyan, ang hangarin talaga nila dito. Kasi kung eto kung talagang kasi kung
nakita naman natin wala namang masama. Wala namang pangit sa investigasyon ni Rodante Marcoleta. Bakit pa siya kailangan palitan? Ayon daw yon kay Tito Soto, yun daw yung napagkasunduan ng mga senador, kaya siya ibinoto bilang Senate President. Yun daw yun ha. So ibig sabihin, parang itong bagong Senate President na si Tito Soto, parang wala siyang isang desisyon. Kasi yun daw ang yun daw ang napagkasunduan ng mga senador, kaya binoto siya bilang Senate President. Diba? So parang ang pangit lang, no? At saka nakakabastos kasi biruin mo, hinayaan ng Senate President na pakialaman ng Congress yung si Bryce. At ngayon ay hawak ng PNP. Wala siya doon sa Senado kundi hawak ng PNP. Ay, nako. Nakaka-stress din, no? Biruin mo sila nag-aaway. Diba? Nag-aaway-away sila. Dahil, ito na lang, para mas malinaw, ito na lang yung panoorin natin. Baka mabanggit yan dito. Check muna. Yan ang buwelta. Ay, ito pala yung banat ni ito pala yung banat ni tawag dito. Banat nung batang congressman, no? Oo, laban dito kay Martin Romualdez. Tapos dito, asan na yan? May video kasi dito na medyo nakakatawa lang. Oh. Ito muna, bago tayo mapunta doon. Matapos magdawit ng ilang senador sa katiwalian, hiniling ni dating DPWH Engineer Bryce Hernandez na mabigyan siya ng proteksyon at mailipat sa PNP Custodial Center. Nasa peligro umano ang kanyang buhay, lalo ngayong ipinakulong siya sa Pasay City Jail ng Senado. Nakatutok si John Consulta. Tatlong hiling ang nakapaloob sa 10 pahinang writ of amparo petition na inihain ng mga abogado ni DPWH Engineer Bryce Hernandez sa Pasay Regional Trial Court. Una, mabigyan si Hernandez ng Witness Protection Order. Ikalawa, mailagay siya sa Witness Protection Program ng DOJ. At panghuli, mailipat ang kanyang detensyon mula Pasay City Jail papuntang PNP Custodial Detention Center sa Camp Crame. Ayon sa kanyang abogado na 3 oras na kausap ni Hernandez kanina, nasa peligro ang buhay ng DPWH engineer sa Pasay City Jail. So, alam nyo, medyo malabo yun. Hindi ko kinakampihan tong mga senador, ha? Talagang may kita nyo yan dito sa video natin na babanatan natin yan kung talagang involved talaga sila dito. Ang akin lang, katarantaduhan tong ganito na delikado buhay ko eh. Hindi naman siguro tanga-tanga yung mga senador na yan na para patayin ka. Kitang-kita naman ng buong Pilipinas na idinawit mo si Jinggoy at iba pang mga senador. So kapag namatay ka, sino mapagbibintangan? Di ba sila lang? Parang yung sino ba yun? Anong pangalan nun? Yung pinupush din na tinuturo si Pangulong Duterte na drug lord daw talaga ng Pilipinas si Pangulong Duterte. Tapos nagtatago daw siya, 'di ba? Pinarangan ni Pangulong Duterte yun na kung pinapapatay kita, ba't buhay ka pa ngayon? Hindi ka parang nawiwirduhan po ako sa ganyan na sasabihin mo na pinapapatay kasi ako eh. Oo, delikado po kasi buhay ko eh. Unang-una, sinabi mo yung pangalan ng isang senador, katulad niya ni Senador Jinggoy Estrada. Kung mamatay ka, sino mo pagbibintangan? Di ba siya? So parang kalokohan naman ata yun na ipagkakalulo ni Senator Jinggoy yung pangalan niya na alam naman ng taong bayan na dinawit mo siya sa issue ng flood control. So sino mo pagbibintangan? Wala nang iba kundi si Senator Jinggoy pag namatay ka. Diba? Kung ang masama pa dito, baka mamaya may bumulong-bulong sa'yo na, papapatay ka ni Senator Jinggoy, dito ka na lang sa amin. Yan dapat yung magiging statement mo para hindi ka na makabalik dun. Tapos yung bumulong pala sa'yo, yun pala yung magpapapatay sa'yo dahil alam naman nila na kapag namatay ka,
eh si Senator Jingo Estrada lang ang mapagbibintangan. Diba? Pwedeng mangyari yun. Pero kagaya ng sinasabi ko, parang ang labo ng ganito. Kung ako, senador, na dinawit mo sa isyong yan, ba't kita papapatay? Ano? Para kung tinulak yung sarili ko sa bangin. Dahil yan sa mga bininyag dito sa Kamara, kabilang ang pagpangalan kina Senador Jingo Estrada at Senador Joel Villanueva sa mga nakikinabang umano sa mga proyekto ng DPWH. Bagaman may hiling ang Kamara na manatili sa kanilang poder si Hernandez para bigyan siya ng proteksyon. Iginiit ng mga senador kahapon na dapat mapunta sa kanila ang kustodiya kay Hernandez dahil na-cite for contempt siya sa Senado noong Lunes dahil sa hindi umano pagsasabi ng totoo. Motion nila kahapon, ilipat si Hernandez sa Pasay City Jail na kahapon din ipinatupad. Right after the revelation. Wala pala tayong boses. Nakakatawa lang, no? Ang galing. Sa Senado na contempt, pero pinakailaman ng Congress. Sa Luzon, nagkakaproblema ng flood control. Pero gusto ng Congress na sa Davao mag-imbestiga. Ang galing. Ang galing lang, no? Kakaiba din sila talaga, eh, no? Ang galing-galing, eh. Were made. The threat became exponential. Oh. That's why it highly suspect yung pag-transfer sa kanya from PNP custodial to the Pasay City Jail. Okay. The movant ay isang tao na si Bryce mismo ang nag-akusa. So this is not speculative. This is real. There is a threat and there is a threat sa security ni Bryce. Pangamba ng abogado ni Hernandez, posibleng maapektuhan ang mga susunod na ibubunyag nito oras na manganib ang kanyang buhay sa Pasay City Jail. What signal is the Senate trying to impress? Diba? Here is my client courageously divulging details, and yet he was brought to Pasay City Jail. Ano ang impact nun? Dadalawang isip na. He was actually thinking whether what he did nung Congress was a right decision. Samantala, magpapadala ng sulat sina Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon para iapila ang paglipat kay Hernandez. We have every reason to fear for the life of Bryce Hernandez in Pasay City Jail. He is at the center of being accused. Si Senator Jingo Estrada and Senator Joel Villanueva in the greatest corruption scandal of this decade. Para sa GMA Pero yung boss mo, di mo mapangalanan. Hindi okay naman sana yun, eh, na yan, parang tumbukin mo sila Senator Jinggoy kasi may nagsalita. Kaso minsan, tumbukin nyo rin si Saldico. Anak ng teteng naman, no? Walang niya kayo, ang tinutumbok nyo lang si tinutumbok nyo lang si, tawag dito, si yung mga senador lang, eh. Pangit ng ganyan, no? Ito, panoorin natin tong panglalaglag ni John Vic Remulla kay Saldico. Pasok! Laglaga na. Nilaglag na ni John Vic Remulla si Saldico. Na ma-interview na nga siya ni Ted Filon, dito umamin si John Vic Remulla na mayroon pala talagang naganap na insertion. Naglagay pala ng 500 million pesos para sa intelligence fund para sa opisina ni John Vic Remulla. Pero tumanggi si John Vic. Kaya naman pala. Mukhang talagang maiipit na si Saldico. Abangan ang buong detalye sa buong video. Samantala, ang nag-resign na si Representative Kiko Barzaga, lalo pang hinangaan ng mga netizens. Talaga namang sobrang tapang na kanyang pangalanan si Martin Romualdez na dapat imbestigahan sa maanomalya at korupsyon sa flood control projects. Di alam nyo, itong pinupunto nitong batang to, napakatotoo. Kasi sa tinagal ang dami ng hearing na nangyayari, ang dami ng interview ni Tito Soto at ng mga congressman, hindi talaga nila kayang pangalanan si Martin Romualdez. Puro lang, umiikot lang ang buong sa Diskaya. Ulitin ko, hindi ko kinakampihan ng mga kontraktor, pero pinapaalala ko sa inyo na kung may ulo man sa issue ng flood control or nakawan sa budget ng Pilipinas, dapat magsimula tayo sa ulo.
Hindi natin sila papatayin sa buntot kundi sa ulo. Kapag tinaga mo ang ahas sa buntot at maputol yan, matutuklaw ka pa rin yan. Pero kapag tinaga mo ang ahas sa ulo, on the spot, patay yan. Ganun yun. Anak ng teteng, papatay mo ahas sa buntot. E di nakagat ka pa niyan. E di paklay ka pang hinayupak ka. Ganun, di ba? Para itong si Tito Soto, kanya'y tila sinabihang duwag, walang yagba. Samantala sinapalpal naman ng isang certified DDS ang mga kakamping na sa nangyayaring malawak ang korupsyon ngayon sa flood control. Ito na naman tayo. Marcos administration, pilit nilang isinisingit itong si Len Robredo at si Vico Soto na may... Naku po, eto usapang Vico Soto. Alam nyo, palagi ko sinasabi sa vlog ko dito na gusto ko si Mayor Vico Soto. Dahil wala, sa totoo lang, napakaganda ng ginagawa niya sa Pasig. Pero alam nyo, sa totoo lang, dito nasisira ang pangalan ng Vico Soto sa isyung ito. Kasi lumalabas ho kasi na puro personal lang na galit ang ginagawa ni Mayor Vico Soto sa mga diskaya. Sinasabihan niya mga diskaya na sinungaling. Ulitin ko, hindi ko kinakampihan ng mga diskaya, pero ang kinaganda kasi dito sa mga diskaya, inilahad nila kung sino talaga yung mga nasa likod nila. So yun dapat ang mangyari, malaman natin kung sino talaga yung nasa likod ng mga kontraktor kasi nga kontraktor lang sila. Hindi nila kayang gawin na hindi nila magagawa yung bilyones na nakawan sa DPWH sa pondo ng flood control kung wala silang backer na malakas na tao sa likod. Ganun yun eh. So sino yun? Yun yung mga ayun po yung mga inilahad ng diskaya, yung mga congressman. Kabilang na dyan si Saldico at Martin Romualdez. Nagulat ako na sabihin ni Vico Soto, ni Mayor Vico Soto, na itong mga diskaya ay sinungaling. So ibig sabihin, parang sinasabi niya or sa madaling salita ay pinamumukha ni Mayor Vico Soto na hindi totoo ang aligasyon ng mga diskaya kay Martin Romualdez at kay Saldico. Ganun yung lumalabas ho kasi dito, ayun yung kinapangit dito. Alam nyo sa totoosin, sana Mayor Vico Soto magising ka at medyo unawain mo sigurong maigi. Alam namin may galit ka, may personal kang galit sa mga diskaya. Sa totoo lang ito yung mga diskaya, partido ni Marcos Jr. yan. Kaya nga yan ang inilaban nila sa Pasig para talunin si Mayor Vico Soto. Yan po talaga, kalokohan po yun yung mga diskaya, bataan ng Duterte, hindi Yang mga diskaya ay bataan po yan ni Marcos Jr. Kaya ngayon ang inilaban niya sa Pasig para makontrol din nila yung Pasig kaso ng talo. Gawa ng maganda rin naman talagang pinapakita ni Mayor Vico Soto. Ang pangit lang dito kay Mayor Vico Soto, masyado niyang pinersonal ang mga diskaya. Na kahit yung paglalahad ni diskaya na kasabwat nila si Martin Romualdez at Saldico, pinasinungalingan ni Mayor Vico Soto. So anong ibig sabihin nun? Diba? At una pa dito, isa pa na sa napansin ko, grabe no? Grabe sa pagiging traidor si Marcos. Kaalyado niya ang mga diskaya pero inilaglag niya rin bandang uli. Ganyan, diba? Para lang malihis sa kanilang magpinsan ng issue. Kaya nga sabi ko, sayang to si Mayor Vico Soto kasi dito siya nasisira talaga. Pero kung ang kinaganda sana dito, banatan niya si diskaya tungkol doon sa pagtatanggi sa mga or tinatanggi yung mga ninakaw or tinatanggi nila na sila ay inosente sa issue ng flood control, yun pwede. Pero yung sinasabi ng mga diskaya na kasamahan nila si Martin Romualdez at Saldico, wag mo naman sana kontrahin. Napakaganda na nga nung kasi nalalaman natin kung sino talaga yung mga ulo sa likod nila.
Dahil buntot nga sila dito sa issue ng flood control. At ngayon, usapan namang Leni Robredo, tandem with Mayor Vico Sotto. Naku po. Alam mo, Mayor Vico Sotto, mas maganda kung halimbawa maging presidente ka. Unang-una siguro, unang-una mong gawin, mas pagandahin mo pa ang Pasig. Kasi medyo kulang pa eh. Medyo kulang pa talaga. Pero maayos po ang Pasig ah. Hindi ko po sinasabing pangit ang Pasig. Maayos ang Pasig. Pero kulang pa. Ngayon, kung makikipag-tandem ka kay Leni Robredo, Mayor Vico Sotto, medyo aliado. Siguro maghanap ka ng iba pang katandem. May palag ka pa. At siguro wag sa 2028. Dahil masasayang lang. Sa totoo lang masasayang ang tandem or masasayang ang pagtakbo ni Mayor Vico Sotto. Tsaka yun nga, no, sabi ko, wag niya sanang sirain yung pangalan niya. Sayang siya. Kredibilidad daw at hindi magnanakaw. Pero nang sinabi na mismo nila ng mga kaalyado ng kakamping at kanilang inamin na ang 2025 budget is the most corrupt budget in history. Hindi ba't wala na nga si Vice President Sara sa Unity? Hindi na cabinet members ng Marcos administration. Pero si VP Sara pa rin ang inaatake. Dear kakampings, please stop turning every national issue into something about Mayor Leni Robredo lagi namang ganyan and Vico Sotto. Trust me, even Rodi Duterte, known for having an iron fist, struggle to dismantle the entrenched system of corruption in government. Each agency has its own mafia. DepEd has one. Department of Health has one. Department of Public Works and Highways has one. Bureau of Customs. Hindi sa totoo lang hanggang ngayon nga. Eto naman nga, may panibagong banat na naman sila kay Vice President Sara Duterte. Katulad nitong balitang ito, ha? Itong balitang to. Biruin nyo kapag may issue talaga sa administrasyon tas hindi nila masolusyonan, gagawa sila ng issue para kay Vice President Sara Duterte. Panoorin nyo to. Gumastos ang Office of the Vice President ng 20.68 million para sa local at foreign trips ni Vice President Sara simula January 2025 hanggang July 2025. Aabot sa 13.207 million para sa mga biyahe niya sa loob ng bansa at nasa 7.47 million naman sa mga foreign trip. Okay. Ayon sa OVP, kasama lang umano sa nasabing halaga ang gastusin para sa kanyang security personnel dahil sagot naman ng bise ang kanyang sariling gastusin sa mga biyahe. Saad pa ng OVP, may natitira pang 41.6 million travel fund ang ahensya mula sa 2025 budget. Agad-agad namang nag-react ang mga kakamping. Abay napakalaki daw. For your information lang, 60 million ang allocated funds pero 20 million lamang ang nagamit ng OVP. Samantalang kung ikukumpara mo kay BBM, 1.054 billion pesos nag-foreign trips. Wala namang naiwing investment. Yan ang linaw-linaw na naman, no? Unang-una, kahit sa hindi na lang sa ganitong issue, hindi na lang dito sa foreign, no? Doon na lang sa SONA. Yung pinakaing 20 million sa SONA versus 20 million sa budget para kay Vice President Sara Duterte. Diba? Tapos eto, tingnan nyo, 1 billion. Sisilipin nyo yung 20 million ni Vice President Sara Duterte. Samantalang eto, 1 billion, hindi nyo sinisilip. Aba. Ayan ang liwanag ha? Propose Marcos travel. May naiuwi ba si Marcos? May napala ba tayo na ginastos ni Marcos ang 1.54 billion? May napala tayo. Nga, di ba?
Tapos ngayon sisilipin nyo. Oh, hindi galing sa akin yan, galing sa GMA Integrated News. Published noong August 1, 2024. 5 p.m. ng hapon. Ang liwanag dyan. Baka sabihin nyo, fake news na naman. Ito nga yung malala dyan eh. Doon pangalan sa confidential fund eh. Diba? 125 million kay Vice President Sara Duterte. Samantalang kay Marcos, 4 billion ng confidential fund. Hindi sinisilip. Tapos gisisilipin nyo 20 million versus 1 billion. Tanga ba kayo? O nagtatanga-tangahan kayo dahil takot kayo kay Marcos? Ganun siguro, no? Saklap nyo naman. Nakakahiya kayo bilang isang Pilipino. Accountability by releasing a detailed breakdown of its 2025 travel budget, and the numbers reveal transparency and restraint. As of July 31, 2025, the OVP had a total allocation of 62.5 million for international and domestic travel. Out of this, only 20.68 million has been spent so far. International travel, 7.47 million, mostly for security and OVP personnel. Domestic travel, 13.2 million, covering ceremonial, executive, and program-related activities across the country. Most notably, not a single peso or zero fund was used by the Vice President Sara herself for personal travel. Every expense was directed towards staff and security support. Compare this with the Office of the President. Under the 2025 National Expenditure Program, Malacanang is asked for 1.054 billion in travel funds. This is indeed 94 million less than the 1.148 billion provided in the 2024 GAA, an 8% reduction. But despite the cut, the numbers remain staggering. To put this in perspective, the President's travel budget is nearly 17 times bigger than the entire OVP allocation, while Vice President Sara has already accounted for every peso as of mid-year. The Office of the President's budget remains a broad allocation without any comparable breakdown for public scrutiny. What is even more alarming is the silence from the House of Representatives, particularly the Office of the Speaker. Martin Romualdez has no publicly available report on its travel expenses. If the Vice President can release detailed utilization reports, why can't the Office of the President and the House, especially its leadership, do the same? Transparency is not just about saving money. It is about proving to the people that public funds are spent responsibly. The OVP has shown that this is possible by publishing actual spending data. The Office of the President, on the other hand, continues to justify billion-peso appropriations with little explanation, while the House of Representatives remains opaque altogether. In the battle for accountability, Vice President Sara Duterte has taken the lead. Kaya nga dapat tayong mga Pilipino, hindi talaga tayo dapat basta-basta magpapaniwala sa mga, alam mo yung mga chismis, mga bali-balita ng ibang mainstream media. Halimbawa na lang katulad nung pagganan ni Senator Robin Padilla. Sinabi nila naka-dirty finger daw. Diba? Ano nangyari? Naglabas ng saloobin si Senator Robin Padilla na hindi naman niya talaga ginawa. Sino nagpalaganap doon? News 5, Abante at iba pang mga mainstream media. Hindi mo na sila nag-research kung totoo ba yun o hindi. Diba? So, dyan pa lang yung mga patunay na hindi dapat tayo agad-agad magpapaniwala. Sa bagay, matalino naman na ngayon ng Pilipino. Awa ng Diyos, sa totoo lang. Siguro ilan na lang yung tatanga-tanga dyan. Yung may isa nga, nakikita ko sa mga request message sa akin, binabash ako. Sabi ko, putangin na, bago nyo ko i-bash, siguraduhin nyo may mga pangsaing kayo.
No? Opinion ko to eh. Diba? Yung opinion nyo nga, di ko pinapakailaman eh. Opinion ko papakailaman. Ngayon, obvious naman na ang pinagtatanggol nila ay ubod ng ng pagiging kawatan. So, anong saysay ng opinion nila na para ipagtanggol nila yung tao? Yung opinion ko meron eh, kasi totoo naman na hindi corrupt ang mga Duterte, 'di ba? May saysay, sa kanila wala. Saka number one nga, kagaya ng sinasabi ko, siguraduhin ng mga basher na may pangsaing pa sila. So dito naman tayo mapunta sa sinabi ni Senator Lacson na may hawak siyang CCTV footage. So panoorin natin. Meron kaming video footage ng CCTV Uy! footage na dumalaw dito talaga yung WJ. Oh, sino yan? Ang pangalan niya Tamina, no? Nako, si Tamina. Papatawag namin 'yon. Oh, yun. Papasupina ko yung yung in charge sa CCTV rito. Para siya yung mag-testify na actually on this date, at this time. Kung saan pumunta. Ito yung, makikita naman sa CCTV yun eh. Pero mas mainam na yung formally, i-testify noong mismong operator ng CCTV kung saang opisina, kailangan yun eh. Kasi kung CCTV alone, hindi mo mapagsalita yun eh. Senate and secondly in the House kasi nga po yun na lang. So ito, babasahin ko yung title para hindi na natin panoorin ng buo. Wait lang, medyo ang title lo kasi is WJ Construction Stop. Bulol ako sa F. Sorry na. Nakunan sa CCTV Nakunan sa CCTV sa Senado, ipapatawag sa investigation. So pumunta pala tong isang construction staff sa Senado. Hindi ko alam kung sino miniting. So hawak daw ito ni Senator Ping Lacson. So baka ito yung kay issue ni Jinggoy, Chis Escudero at Villanueva, hindi lang natin alam, no? So baka ewan ko, mahirap magsalita pero tignan na lang natin kasi siya naman na yung bagong leader ng Blue Ribbon Committee. Ngayon, kung talagang gugurgurin niya or yayariin niya itong tatlong senador na involved sa flood control, at kung tayo naman mga netizen, kung yan man ay totoo, kahit na etong si Chis Escudero ay naging rin to sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, kailangan natin siyang banatan kasi 'di ba? Ang pangit naman ay tolerate natin yung pagnanakaw nila. Pero sana nga maganda nga, at ano nga ba ang talagang laman ng CCTV footage? Ang kulang, alam na natin yung modus, alam na natin yung mga kasabwat doon sa alleged kasabwat doon sa DPWH, sa contractors. Yung accountability direction is towards na dun sa mga lawmaker proponents. So are you going to, number one, open the records of the BICAM to know who are the proponents? And number two, will you be recommending cases against fellow lawmakers, whether senators or congressmen? We will always be guided by evidence. Kilala nyo naman ako, RJ. Kung masagasaan. Walang dapat santuin. Kasi kung meron tayong pagtatakpan, bakit pa tayo nag-iimbestiga? Bakit ba tayo? Although, in aid of legislation, pero meron kaming isi-share namin sa executive branch, whatever pieces of evidence na mag-gather para magamit, ma-put into good use. And again, yung pupurso namin yung sa WJ, yung lumabas sa pagdinig na allegation ni Bryce Hernandez na di umano, yung WJ magdadala o magdi-deliver ng obligasyon. Pag sinabing obligasyon, ito na nga yung lagay, di ba? So, pupurso namin yon, and as we speak, meron kaming video footage ng CCTV footage na dumalaw dito talaga yung WJ. Ang pangalan niya Tamina, Ipapatawag namin yon. Kasi tatanungin namin, although may idea kami kung saan siya nagpunta rito, kaninong opisina ang dinalaw niya, pero ipapatawag namin para malaman natin kung kanino siya nagpunta, kaninong office at sino yung kinausap niya, para maliwanag whether or not staff ng Blue Ribbon yung pinuntahan
o legislator yung pinuntahan, di magpaliwanag yung kapwa senador kung siya ay napuntahan. Bakit nagpunta rito yung WJ? And kung idudugtong mo, lawyers call this circumstantial evidence, di ba? Na although kung standalone, wala ka makukonclude. Pero kung may alegasyon na merong mambabatas o merong staff ng Blue Ribbon, staff ng Senado, na sinasabing i-deliver yung obligasyon. Pagkatapos napunta pa rito, August 19 yung petsa nung pagdalaw. This year, sir. And we found out also, this year, 2025, recently lang. And we also discovered, kasi pinatingnan ko agad, kasi binanggit ni Bryce Hernandez, exact amount, nagbagsak di umano, and I'm saying this is just an allegation, di umano ni Senator Estrada sa Bulacan, doon sa first district man kung saan. So pinacheck ko agad sa General Appropriations Act kung meron bang insertion na nagkakahalaga ng 355 million pesos na intended para sa Bulacan. And we found one. Meron talaga insertion na wala sa House version pero lumabas ito do sa after BICAM. So maliwanag na either sa Senate version or sa BICAM yun na insert. Now, we would like to find out, kasi alam nyo naman yung kalakaran sa budget deliberation dito. Hindi mo pwedeng matukoy. Ito nga yung lagi kong pinaglalaban na identify natin kung sino yung proponents ng mga amendments. Kasi kung walang record yon, paano matutukoy kung sino yung legislator, congressman man o senador na nag-insert o nag-amend? Walang record eh. Ang record lang dito is a piece of paper, whether toilet paper or yellow pad or yung stationery, minsan doon lang sinusulat. Ang may hawak nito, yung chairperson ng Finance Committee or yung Appropriations Committee chairman. Now, kung merong confirm na merong 355 million pesos na talagang nai-allocate para sa Bulacan. And we went further, meron ng 5 projects identified na na-award na, out of the 355 million. Now, my team or my teams are checking kung ano yung status ng mga at least 5 projects na yon na hindi pa namin alam yung amount. Madali makita yon kasi nasa website naman ng DPWH. At titingnan namin sa ground ano yung status kasi baka pareho noong sa SIMS at saka sa IM na isang litrato lang yung ginamit na hindi gumagalaw yung dalawang tao, Tsaka ang maganda rin niya, Senator Ping Lacson, kung lumabas man dyan na katulad niyan sa CCTV, siguro may voice record, may voice audio siguro yan. At mabanggit ang isang congressman, maganda imbestigahan nyo rin. At pagkatapos sana ni Bryce, sa pag-iimbestiga nyo sa sinabi ni Bryce Hernandez ba, kung di ako nagkakamali, imbestigahan nyo rin yung sinasabi ng Diskaya. Nakasabwat si Saldico at Martin Romualdez. Sana ganun sana para patas ba, di ba? So, titingnan natin yung kasi kung ganun ang pattern sa First District Engineering Office ng Bulacan, posible na ganun din ang ginawa dito kasi hindi pa naman sila nabubuko ng Mayo eh. Di ba? Ngayon lang naglabasan ito. Kung magre-remedian man sila, kaya I'm free to announce it to you, hindi nila kayang gawin yung, kung halimbawa naghahabol sila, subukan nila yung 2 days na makasingil sila ng 46%. Hindi kaya yon physically. That's a physical impossibility. So maghabol man sila, kaya naming unahan. Ika nga, kung ganun din ang pattern. So yun, asahan natin ito at kung kailan ilalabas ni Senator Ping Lacson itong CCTV footage at kung saan pupunta na room ng isang senador. Okay, sino ba yung mga nai-issue ngayon? Si Chis Escudero, Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva. So sino nga ba? So yan, kaabang-abang din to na itong interview kay Senator Ping Lacson na kung ano yung CCTV footage na yun.
So abangan ho natin yun. No? So yun mga banateros, mga kabiyaya, anong may kukomento nyo ho dito sa pahayag ni Senator Ping Lacson mapatungkol ho dito sa CCTV footage? At ano pong pahayag nyo po dito sa panibagong tinatawag na Plan C ni Marcos Jr. para pabagsakin si BP Sara Duterte? Comment nyo lang po dyan sa baba. At ating babasahin yan. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. At ayun, this way, there's more! Ay. Sa mga gusto pong umorder ng mga magagandang bag, ito mura lang pero sulit, limited edition, gawa mismo ng KOJC member. Kontakin nyo lang po kami sa aming mga Facebook page ng Banateros Brothers. Yan, nandyan kay Boss Dada, pwede nyo ring i-chat, pwede rin kayo mag-order kay Boss Dada, sa akin, kay Master Judea, Coach Ulit, Banet Bay, at kay Paring RJ. Tsaka i-check nyo sa mga comment section ng video na pag-promote namin ng bag, andun po sa comment section yung details kung paano po kayo maka-order ng bag. Alam nyo, napakaganda ho at napakasulit ng bag na yan. So, ano bang hinihintay nyo? Order na! So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.